Shalom. Assalamualaikum rahmatullah mubarakatuh sa Bael Nur sa ating pong lahat. Sa Arabic po yung salitang yon. At narito po ngayon tayo upang i-share sa inyo yung about po sa rapture. Kasi marami pong vlogger ngayon na nagkakalat, na ikinakalat na marapit na raw dumating ating Panginoon. Nandiyan na po yung rapture, malapit na yung tribulation. So pag-usapan natin yung rapture. Ano po ba yung rapture? So sa ibig sabihin po ng rapture ay pagtakas, no, pag-alis. Basta sabi bago dumating yung tribulation, yung tayo daw mga Kristiyano ay mara-rapture. Bakit po? Para hindi natin maranasan yung kapighatian, yung great tribulation na darating. Ang tanong po ganito, no. Meron pong tatlong figure yung tribulation. Ay yung tribulation, yung rapture, no. Sabi yung una yung rapture. Bago dumating yung tribulation, mara-rapture daw yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos para hindi maranasan yung paghihirap, yung Great Tribulation. Meron namang isang figure, pangalawa, yung sa mid-trib, no? Nasa gitna raw yung rapture habang nagkakaroon ng tribulation, mara-rapture yung mga Kristiyano, yung mga tagasunod ni Kristo. At yung pangatlo ay yung pagkatapos ng tribulation at pagkatapos ng tribulation, tsaka daw po mara-rapture yung mga tao. So ano ba ang totoo doon? Kasi tatlo yun eh. So malabo, alanganin yung tatlo. So hindi natin alam kung sino talaga. Pero alamin natin sa Biblia kung sino talaga yung mara-rapture. Yung masama ba o yung mabuti. Tungayan po natin ito sa Matthew 24. Verse 36 hanggang 44. No, sabi rito ng Panginoong Hesus, si Kristo po ang nagsabi rito, ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi dito, ngunit wala nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man ng tao. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha ni Noah, yung panahon ni Noah. Paano may tutulad yung pagdating ng Panginoon? Ay yung katulad ito ng baha ng panahon ni Noah. Tignan po natin, sino po ba yung mga nawala nung panahon ni Noah? Kasi ito yung madalas ginagamit ng mga nagtuturo ng rapture, no? Ito po ay rapture, itong mga talatang ito. At makikita natin na dito, ang na-rapture po, ang nawala, ang na-was out, yung masasama na tao. No, hindi po yung mabubuti. Kaya dito po, ang naiwan dito nung magkaroon ng baha, na wash out lahat ng masasama, ang natira rito ay ang mabubuti, yung pamilya ni Noah. At pagkatapos pa, sinabi pa sa mga sumunod na talata na ito ay sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ng isa. Ito rin ginagamit itong talatang ito na about sa tungkol sa sa rapture, no? Ang kukunin daw, ang dadagitin daw ay yung mabuti at iiwan yung masama. So, baliktad po, no, ay tinuturo ng mga tao, no, yung mga vlogger, maraming vlogger ngayon na nagtuturo about sa rapture, tribulation. Pero yung tinuturo nilang rapture ay kabaliktaran sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Sasabi ng mga nagtuturo ay ang makukuha daw, ang kukunin ay ang mabubuti at iiwan ng masama. Pero dito, makita natin, dumating yung baha ni Noah, yung panahon ni Noah, ang nawala po, ang kinuha po ay yung masasama, yung mabubuti. Kaya tandaan po natin, kailangan basahin natin mabuti, unawain natin mabuti kung ano yung sinasabi ng talata. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga nagtuturo na merong dadating yung rapture, kukunin yung rapture. So ano pa ba yung ibang talata na ginagamit ng mga nagtuturo ng about sa rapture? Yung sa 1 Thessalonica, no? Dito ay mababasa natin, sabi ron sa 1 Thessalonica 4:6. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tinig ng trompeta ng Diyos, baba ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga patay, ang mga namatay at nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo at sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito rin po ay ginagamit ng mga nagtuturo ng rapture, itong mga talatang ito.
Hindi po ito tungkol sa rapture. Ang pinag-uusapan po dito, ang nakatala dito ay sinasabi, yung about po sa pagtitipon. Pagtitipon lang po. Hindi po yung rapture na tumakas para hindi na maranasan yung tribulation. Ano po, itong Thessalonica na binasa natin, ito po ay pagtitipon. Hindi po ito about sa rapture. Kaya dapat po, pag nagbabasa tayo, unawain natin mabuti. Kasi po, maaaring maligaw po tayo. Kasi ang nangyari niyan may nagturo sa atin about rapture, tapos kinain na natin, niyakap na natin, at pinaniwalaan natin na rapture yun. Kailangan basahin mo muna mabuti yung talata. Unawain mo mabuti kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung konteksto. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nagtuturo. Kailangan po maging matalino tayo. Saliksikin natin po ang ating Biblia upang tayo po ay hindi po maligaw. May mga pastor na nagsasabi na huwag nang pag-usapan, basta importante. Tayo, nagsama-sama tayo, naglilingkod tayo sa Lord. At tayo ay gumagawa ng ministry, nagmi-ministry tayo. Ministry din po ito. Kasi ito po ay pagsalangsang sa mga nagtuturo ng mali. May nagtuturo ng mali, hahayaan po ba natin na gano'n na lang, no? Magtuturo sila ng mali, hindi natin sila itutuwid, pababayaan na lang natin sila. So marami po ang naloloko sa bagay nito. Kaya po, wala pong rapture. Kahit tignan mo ang buong Biblia, wala po dyan sinasabi na dadating yung Great Tribulation at tayo po ay itatakas. At saka po tapos na yung Great Tribulation. Basahin nyo pong mabuti yung Matthew 23 at 24. Literal, basahin nyo para maunawaan nyo. Salamat po. Sana po ay nakatulong ito. At kayo po magsaliksik. Unawain nyo rin po yung ating mga talatang pinag-aralan. God bless po. Praise God.